6, 5, 4, 3. Merong fireball dito si Warden. Islet, si Dragon Duke, Fireheart, Sun Blaster. Okay. Triple Invis, fireball sa Richpel Tower. Nice. Eto, tagal ko na hindi nakita yung E-Drugs ni Nian. Ang husay, sir. Siya lang ang gumagamit niya na mataas ang hit rate. Wow, fireball rocket balloons? Sir, nabubuhayan ako. Ganito yung mga gusto ko strategy. Paborito ko to eh. Yo, what up guys? Another day, another tournament na naman. Nandito na naman tayo para sa panibagong bakbakan. Ang magkalaban ngayong gabi ay ang FChing number 1 versus Psycho Esports. Ito ay DOD Cup round of 16. Players dito ng FChing ay si Frosty, si Mok, si Shia, Shian, and si Nian. Sa Psycho Esports naman ay si Bad Pato, si Celino, si Bernol, si Leo, and si Picastro. Former HTM, former Elevate. Good luck both teams. Bugbugang malala na naman to. Parehas malakas na teams ang magbabanatan ngayon. Good luck. Eto na, si Mok FC, ang first attacker. Si Mok FC, kita mo to, 3-star ko to. Okay, good luck. Meron siya ditong Root Rider and Valkyries. Okay, good luck. Ano to? RC Walk? RC Walk, Root Rider, Valkyrie Smash. Buena manong attack galing kay Mok FC ng FChing number 1. Si RC ay naka-Electro Boots, Rocket Spear, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster, Magic Mirror Action Figure, Rage Gem, and Eternal Tomb. Okay, nag-invest siya dito ng extra Invis spell, kaya lang hindi pa rin pumunta yung RC dito sa may multi-IT. Hindi sumakses sa plan A si Mok FC dito. Target niya sanang kunin tong part na to, kaya lang pasaway si RC. Doon talaga siya pumunta. Okay, makukuha naman niya dito yung multi-gear. Wow, nice! Builder Hat, grabe! Veteran move! Na-maximize talaga ni Mok FC dito yung invisibility na binibigyan ng kanyang Spirit Fox. Ito na yung kanyang mga Root Riders. Sa right side. Good luck, good luck, good luck. Bakit putol? Hindi full screen mo, boss? Hindi full screen ko? Full naman yung screen ko ah. Okay. Eto na, sinama na rin na dito si Dragon Duke, si Queen sa may bandang ilalim, pang counter funnel. Troop launcher yung gamit niyang siege machine. Hindi kita yung troops. Oh, okay. Sige, ayusin natin. Okay, okay. After na lang ng attack ni Mok FC. Hindi na napansin. Adjust ko. Tapusin muna natin. Meron siya ditong tatlong totem spells pa. Okay. Meron pa siyang Queen's ability. Nag-pop na siya dito ng Rocket Spear, Seeking Shield ni RC. Mamamatay na yung kanyang RC dito. Ang natitira na lang si Warden, Root Rider, Healers, Dragon Duke, and dalawang totem spells. May pag-asa pa ba? Teka lang. Hindi ko sure eh. Meron pang ability si Queen dito. Pag di naka-receive ng heavy damage tong Dragon Duke niya, baka may chance pa. Ang problema, walang kukuha nitong monolith compartment eh. Ay, bubutasin ng Root Rider to. Meron pa siyang isang pirasong Root Rider dito. Pupunta sa may Ricochet Cannon. Kakaroon ng access yung Queen niya dito. Okay, nagpop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Mabubutas ng Root Rider yung wall dun sa may bandang taas. Kaya lang namatay yung kanyang Grand Warden dito. Nawalan pa siya ng Rage Aura. Dragon Duke, buhay pa naman. Out of spell support na dito si Mok FC. 24 seconds remaining. Abot ba, sir? Nako, merong defending heroes. Okay. Nice. Beautiful Headhunter. Na-slow down pa dun yung Minion Prince. Kaya lang, 11 seconds na lang natitira dito. Abot ba, sir? One hit na lang tong Elixir Storage, sir. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aray ko, sir. Isang hibla na lang. Maagang 99% para sa FChing number 1. Sayang, nice try lang para kay Mok. And nice defense pa rin para kay Bad Pato. Okay, ito na. First attacker dito ng Psycho Esports ay si Picastro. Good luck. Si paring Picastro. Ang Skelly Donut God ng Clash of Clans. Pero ang dala niya dito ay throwers. Good luck. Uy, Queen Walk. Si Queen ay naka-Magic Mirror Action Figure. Warden, Fireball! Anong pinaplano ni Picastro dito? Meron siyang Fireball, Rage Gem kay Warden. Si King ay naka-Spiky Ball, Snake Bracelet, and si Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster.
Okay. Queen and Warden Walk pala to with throwers. And 3 ice golems yung dala niya dito. Okay. Kung naaalala niyo to, si paring Picastro. Okay, ito na. Gumamit na siya dito ng ice block. Triple invis, quadruple invis. Fireball! Ang sarap nun ah. Sir, mali nga lang ng earthquake dito si Picastro. Hindi niya nakuha yung Spitter saka yung CC, sayang. Isang tile lang ang problema. Wala pa naman siyang dalang poison spell dito. Nagkamali siya ng tile dun sa earthquake spells niya. Pero anyways, it is what it is. Eto na, recall back sa kanyang Queen and Warden. 1 minute and 50 seconds remaining. Okay. Malaki pa rin naman yung heavy chunk pa rin naman ng base yung nakuha. Oh, yung Warden niya dito, delikado! Heavy chunk pa rin naman ng base yung nakuha dito ni Picastro sa kanyang Fireball. Lava Hound and Furnace naman dito ng Clan Castle. Wala siyang poison spell. In-expect niya sana makuha yung Clan Castle doon. Kaya lang, nagkamali siya ng Quake spells. Medyo matatraffic siya dito sa Lava Pops. Nangungulit pa yung mga Firmites. Si King ay meron pang Spiky Ball. Si Dragon Duke ay hindi niya pa dinadrop. Malamang dito yung Dragon Duke sa right side. Ayun na nga. Eto na yung kanyang Dragon Duke eh. Dragon Duke eh. Nagpop na siya dito ng Spiky Ball. Teka lang, malayo-layo pa yung Town Hall, sir ha. Okay, gumamit siya dito ng Rage. Rage spell nga ba yun? O sa Death ng Super Valkyrie? Death ata na Super Valkyrie, yung mini Rage spell. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. May mga defending heroes dito around the Town Hall. Meron pa siyang Invis spell and Totem spell. Naku, parang delikado si Picastro dito. Good thing, safe yung kanyang mga healers dito. Nagbibigay ng sustain sa kanyang mga throwers. Eventually, makakapasok din to and makukuha yung Town Hall sana. Okay, nabasag yung Monolith dito sa death damage ng kanyang Dragon Duke. Si Queen dito ay buhay pa. Meron pa siyang isang Invis spell. So, makukuha naman ni Picastro yung Town Hall dito. Kaya lang, hindi niya mati 3-star yung base ni Frosty. Kakapusin siya dito. Sayang. Nice try lang para kay Picastro. Wala na rin siyang enough time. 12 seconds remaining. Nice try lang para kay Picastro. Dalawang EQ ba yan? 3 EQ yung gamit niya. Maling tile lang yung pag-drop niya ng EQ. Hindi niya tinamaan yung Clan Castle and yung Fire Spitter. Bandang medyo mababa yung ano niya. Medyo mababa yung drop niya ng Quake Spell. Nice try lang para kay Picastro. Mababa ng 1 tile. Okay. Second attacker from F-Ching number 1 si Frosty. Himala. Second attacker si Frosty. Usually siya ang first attacker, 'di ba? Okay, defender dito si Bernal. RC Walk. Throwers ang baon ni Frosty dito. Si RC ay naka-haste vial. Ano yan? May tumutunog, sir. Okay. Aba, matrix ka. Habang nag-RC charge or RC walk si Frosty dito, nag-drop na agad siya dito ng throwers with Warden. Wow, nagpapasiklab ka, Frosty. Okay, nag-pop na agad siya dito ng Haste Vial. Habang nag-pop ng Haste Vial, nag-drop ng Dragon Duke. Multitasking ang ginagawa dito ni Frosty. Namatay yung kanyang RC doon. Pero hindi, wala naman. Daan na talaga yung suwi talaga siya since wala siyang recall spell. Okay. Hindi nagsasayang ng segundo dito si Frosty. Multitasking. Okay, nag-pop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Log Launcher yung gamit niyang Siege Machine. Opposite side ng Town Hall dito yung approach ni Frosty, ah. Okay. Kaya lang, ibang yung throwers niya, kumanan yung iba. Layo pa naman ng Town Hall, sir. Medyo risky to. Medyo risky to para kay Frosty. Tignan natin kung paano niya didiskartihan to. Medyo malayo yung Town Hall, ah. Matatraffic pa siya dito sa Lava Pops. Hindi pa siya nagdadrop ng Barbarian King. Okay, ito na. Nasa may right side. Kaya lang yung Warden. Ako! Medyo ang gulo ng pating dito ni Frosty. Meron naman siyang overgrowth spell dito. Kaya lang pag in-overgrowth niya to, ayun na nga, bibigyan siya ng problema nito mamaya. Unless, gamitin niya revive spell kay Dragon Duke. Hindi, pwede pala. Okay. Okay, gets. Kaya lang, namatay dito yung kanyang Grand Warden. Okay, ginamit niya na dito yung revive spell kay Dragon Duke na re-recta sa Guardian. Frosty. Frosty, what are you doing, my friend?
Hindi niya makukuha yung Town Hall dito, guys. Wala siyang access sa Town Hall. Yung throwers niya dito, mawawalan na rin ng sustain. Maagang piso para sa F-Ching number 1 mula kay Frosty. Aray ko. And nice defense naman to para sa Psycho Esports. Nice defense kay Bernal. Nice try lang para kay Frosty. Medyo hindi ko alam ang ginawa ni Frosty doon. Medyo sloppy, sir. Nice try lang. Kailan Worlds, yeah? Mag-start na ata end of April or first week of May. Nice try lang para kay Frosty. Nice defense para kay Bernal. Kalungkutan agad para sa F-Ching. May OSIP. Maagang OSIP. Sayang. Ito na. Second attacker from Psycho Esports, si Bad Pato. Si Patolino. Good luck kay Patolino. Meron siya ditong Queen and Warden Walk with throwers. Si Queen ay naka-Angry Jelly Frozen Arrow action figure. Si Warden dito ay naka-Life Gem, Rage Gem, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster, and si King Spiky Ball Snake Bracelet. So parang yung troops composition din nagamit ni Picastro kanina. Pero yung kay Bad Pato, naka-Frozen Arrow yung Queen. Ganda ng skin, no? Ayan, oh, ganda ng effect sa Queen ng skin. Queen ba yun? Warden? Warden pala yun. Ganda talaga ng skin ng Warden. Ayun, oh, may mata. May lumalabas mata ba yun? Ayun, oh, may mata. Oo nga, sir. Okay, recall out. Nicely done kay Patolino. Recall back. Grabe, atapang. Iuhuli niya rin dito yung Town Hall part. Dito sa may right side ang pasok dito ang entry ni Bad Pato. Nasa kabilang area yung Town Hall dito. Log launcher yung gamit niyang siege machine. Nag-drop siya dito ng skeleton spell pang distract sa multi-gear and monolith. Good luck. Tignan natin kung aabot, sir. Tornado trap activated. Sumabog yung kanyang log launcher. Good thing na open up naman yung first layer ng wall dito. And ito na yung kanyang Dragon Duke para mag-counter funnel. Same as Barbarian King. Oh, yung Warden niya dito, namumula. Naku, patay ka, sir. Wala pa naman siyang revive spell dito. Nawalan siya ng life and rage aura. Tignan natin kung makakasurvive dito yung mga throwers ni Bad Pato. Malayo pa naman yung Town Hall, guys. Grabe yung Warden, nasa front na naman. Ayun, nategi na naman siya. Meron pa siya ditong Stun Blaster, 1 Totem Spell, 1 Poison Spell, Spiky Ball, and meron pa siyang Magic Mirror action figure ni Queen. Okay. Okay, gumamit na siya dito ng Stun Blaster. Si King meron pang Spiky Ball. Partial CC Pool, Furnace pa lang yung lumabas dito. Okay, last Totem Spell, ginamit niya na pan-distract sa Guardian. And nice, makukuha ni Bad Pato yung Town Hall dito. After mabasag ng wall dito, eto na yung kanyang Archer Queen. Kaya lang may Lava Hound, matatraffic pa. Phoenix activated para kay Dragon Duke. Kaya lang yung oras niya dito, 20 seconds na lang yung natitira. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Distracted pa nga lang sila dahil sa lava pops. Pero makukuha naman yung Town Hall dito. Okay, 10 seconds remaining. Grabe, sinaglit lang yung throwers, guys. Sayang, merong enough firepower dito si Bad Pato. Kaya lang, wala na siyang enough time para makuha yung base ni Shia FC. Sayang, kung hindi namatay yung kanyang Grand Warden kanina, malamang baka 3-star to. Nice try lang para kay Patolino. Nice defense naman para kay Shia. Okay, next attacker. Third attacker from F-Ching ay si Shia FC. Good luck. May pag-asa pa naman sila dito. Kahit may piso sila, if ever, kailangan niyang makasecure dito ng 3-star para matabunan yung OSIP ni Frosty. Wala pa rin naman natin 3-star dito ang Psycho Esports. Si Shia ay merong dalang Mass Throwers. Okay, si King ay naka-Giant Gauntlet. Spirit Fox? And Stick Horse. Okay. Nice. Ito na yung kanyang mga throwers. Namatay rin agad dito yung kanyang Spirit Fox. Yung Phoenix pala ay nakay Dragon Duke. Si Queen ay naka Magic Mirror action figure. Life Gem, Rage Gem kay Warden. Si Dragon Duke ay naka Stun Blaster, Fireheart. Ito na si Dragon Duke para mag-counter funnel.
Hindi ko nakita saan niya ginamit yung isang bowler. Merong isang bowler. Saan niya ginamit yun? Yung Queen ay nandito sa may bandang right side. Nasa 3 o'clock. Overgrowth spell sa may left side. Furnace Lavahon yung CC dito. Marami siyang spell support dito. Dalawa pala yung overgrowth spells na dala dito ni Xia. Maganda yung pwesto ng Dragon Duke. Nice. Gumamit na siya dito ng Stun Blaster. Si Queen ay buhay pa. Meron pa siyang Magic Mirror action figure. Ginamit niya na rin. Nandito na tayo sa heavy part ng base. Yung masakit na area ng base. Ito na naman yung ganitong base guys. So naalala nyo, parang kagabi lang, di ba? Ang daming gumagamit talaga ng mga ganitong layout. Kanya-kanya silang modification. Okay, second overgrowth spell ay ginamit niya sa both fire speeders including Revenge Tower. Meron pa siyang revive spell dito. Yung Queen niya, buhay pa. Dragon Duke, buhay pa. Kaya lang matatraffic sila. Meron dito defending BK sa may bandang taas. Yung Warden, nagpa-front na naman. Okay, nag-invest siya dito ng free spell. Ayaw niyang magamit agad dito yung revive spell kay Warden. Plano niyang gamitin yung revive spell malamang kay Dragon Duke. Warden, kumapit ka. Naubos pala yung healers dito ni Xia. Wala na siyang sustain. Unicorn na lang yung nagbibigay ng sustain dito kay Warden. Meron pa siyang isang revive spell kaya lang masakit yung back-end defenses dito ni Selino. Meron pa siyang Revenge Tower and Defending Heroes. 54 seconds remaining. Hindi niya pa pwedeng buhayin yung Dragon Duke niya dito dahil babanatan yung BK and then free hit yung Revenge Tower. Ayan, habang distracted, pwede niya nang buhayin. Oh! Xia? Bakit Queen yung binuhay mo, sir? Nagkamali siya. Feeling ko para sa Dragon Duke yun. Siguro nalito siya. Walang value yung Queen doon. Sayang, sir. Nice try lang para kay Xia FC. Baka inaakala niya Dragon Duke yun nandun sa pwesto na yun. Nice try lang. Third attacker dito ng Psycho Esports ay si Selino. Good luck. Si Selinho. Selinho? Rocket Balloon sa air defense. Throwers din yung dala ni Selino dito. Fireball? Fireball nga. Okay. Common Legend Dig base tong gamit ni Xian dito. Parang kamukha ng base ni Tep Gaming. Okay, merong Fireball dito si Warden. Queen, Magic Mirror action figure, si King, Spiky Ball, Snake Bracelet, si Dragon Duke, Firehearts, and Blaster. Okay, triple in beast, Fireball sa Richpel Tower. Nice. Beautiful Fireball, galing kay Selino. Sarap sa ice, sir. Very satisfying Fireball, galing kay Selino. Okay, ito na yung kanyang mga throwers. Throwers, here we go. Okay, totem spell pang distract sa Ricochet Cannon. Baka mamaya kasi ma-force yung kanyang ability dito. Okay, na-snake niya na dito yung... Teka lang, baka mag-split to, sir. Pwedeng mag-split to. Hindi. Okay, matalino si Warden dito sumama sa Queen. Kaya lang binabanatan siya ng X-Bow dito, si Lino. Sir, namatay agad yung Grand Warden dito ni Selino. Mawawalan siya ng Rage Aura. Importante pa naman yun, sir. Hindi nyo napansin. Okay, Troop Launcher yung gamit niyang Siege Machine dito. Ito na yung kanyang Barbarian King para mag-counter funnel. Ang laking kawalan nun, promise. Yung Rage Aura. Babagal yung mga troops niya dito. Okay, Poise. Ano to? Lava Hound Furnace yung laman ng CC dito ni Xian FC. Marami pa naman siyang spell support. Meron siyang overgrowth spell and rage spell. Kaya lang, ang kapal pa ng base dito ni Xian. Okay, nandito na pala yung Dragon Duke niya sa may right side. Nagpop na siya dito ng Stun Blaster. Makukuha ni Dragon Duke dito yung Monolith Compartment. Nice. Ganda ng value. And then in overgrowth spell niya muna dito yung Bomb Hive. Including Revenge Tower. Okay. Nakaka-survive pa naman dito. Magre-regenerate pa yung kanyang Dragon Duke dito sa may right side. Skeleton spell, pang distract. Meron pang Queen ability. Grabe yung Revenge Tower, ang talino. Binanatan agad dito yung original Queen. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure. Si Dragon Duke ay namatay na. Last rage spell, ginamit niya na dito. Kaya lang, wala doon yung healers para magbigay ng sustain. Nakuha naman niya dito yung Revenge Tower. 34 seconds remaining. May Tesla farm pa dito sa may upper left side. Namatay na yung kanya original Queen dito. Throwers na lang yung natitira with action figure and healers. Mukhang kakapusin dito si Selino. Sayang, sir. Kung buhay yung Warden dito,
Teka lang, 15 seconds. Abot pa ba? Sino kukuha nito? Walang kukuha din ito. Sayang, time failed lang din pala, guys. Time failed lang oh, kahit wala siyang warden. Pero kung may warden, may warden sana siya doon, di ba? May rage gem. Wasak. Nice try lang para kay Celino. Nice defense naman para kay Xian FC. So, as of the moment, meron na silang tig-3 attacks. Lamang dito ang Psycho Esports in terms of star and percentage. 1.6 and 1 star. Yung kanilang kalamangan dito against F-Ching. Good luck. Okay. Next attacker dito. Ang paborito ko, si Nian. Ayun na nga. Eto, tagal ko na hindi nakita yung E-Drugs ni Nian. E-Drug pa rin ang gamit ni Nian dito. Ang top 1 Electro Dragon user sa Clash of Clans as of now. Tingnan natin. Nag-drop siya dito ng Flame Flinger sa may bandang ilalim. Si King ay naka-Earthquake Boot, Spiky Ball, Queen, Magic Mirror action figure. Gumamit siya ng Zap dito sa may Air Defense and Air Sweeper. Si Warden ay naka-Eternal Tomb, Healing Tomb, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Good luck para kay Nian. Okay, gumamit siya dito ng Rage Spell and then 2 Electro Dragons with 1 Totem Spell. Another Totem Spell pang distract sa Air Defense. Nice! Ang ganda ng value dito ng 2 Electro Dragons with Rage Spell ni Nian. Makiklear niya dito yung whole compartment. Teka lang, abot ba sir? Naku, distracted yung E-Drag. Tatamaan ba to ng death damage? Hindi tinamaan yung multi-gear. Okay, another Electro Dragon sa may 12 o'clock para mag-clear ng mga extra buildings doon. And then the rest ay nandito sa may bandang upper right side. Let's G! Okay, nag-pop na agad siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb, Rage Spell sa isang Electro Dragon, 1 Totem Spell pang distract kay Guardian. Okay, another Totem Spell pang distract sa... Para saan yun? Hindi ko alam, yung sa may bandang taas. Anyways, nakuha naman nandito ng kanyang isang Electro Dragon yung Town Hall part, including Guardian. Nice! Yung King and Queen nandito sa may left side, magkasama. Si Dragon Duke, ay wala pa, hindi niya pa dinadrop yung Dragon Duke dito ah. Kaya lang, medyo naubos na ata yung E-Drugs niya sa may bandang taas. 2 piraso lang yung natitira yung kasama ni Warden. Okay, ito na yung kanyang Dragon Duke sa may bandang kanan. Nagpop na siya dito ng Earthquake Boots and Spiky Ball kay King. Si Dragon Duke, busy sa defending Dragon Duke. Okay, nakalagpas naman na siya. Meron na lang siya isang free spell dito, kaya lang masakit pa yung mga natitirang defenses sa base ni Picastro. Meron pa ditong Revenge Tower, kaya lang makukuha din to. May naka-Phoenix yung King, nice one. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Si Dragon Duke, meron pang Stun Blaster. Teka lang, sir, looking good ata to para kay Nian. Wag lang tatamaan ng multiple air traps yung kanyang Dragon Duke. Kaya ni Dragon Duke to, meron pa siyang Stun Blaster guys. Meron pa siyang Stun Blaster dito. Boy pa yung action figure, nag-activate pa yung kanyang Rage dito. Yung Sneezy, nakuha yung isang multi-IT. Sir, wasak to! Wasak. Teka lang. Baka mamaya may tornado trap, may mga kung ano-ano mang lumabas dito, may skeletons namang distract. Teka lang ha. Teka lang. Ayoko man jinx eh. Ayoko man jinx. Sir, pero Electro Dragon, niniyan to. Ang top 1 Electro Dragon user ng Clash of Clans sa ngayon. Grabe. Hindi talaga ako binibigo palagi ni paring Nian. Napakahusay gumamit ng Electro Dragons. Ang husay, sir. Siya lang ang gumagamit niya na mataas ang hit rate. Nice hit from Nian using Electro Dragons. So dahil dyan, medyo makakahinga-hinga dito yung F-Ching number 1 dahil sila ang unang nakasecure ng 3-star dito sa laban. Okay, next attacker dito ay si Leo. Good luck. At meron siya ditong throwers din. Psycho Esports loving the throwers din ha. Si King ay naka-Snake Brace sa Spiky Ball, Queen, Magic Mirror action figure, Warden, Life Gem, Rage Gem, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Good luck. Ito na kanyang Grand Warden. Psycho Esports ay former HTM Esports / Elevate. Okay, 1 wizard. Gusto niya atang kunin mo dito yung spell tower ni Leo. Kaya lang makulit yung Warden, pakaliwa. Pupunta na to sa spell tower, nice. Mukhang spell tower lang yung target niya dito and then ipupull niya na si Warden, pakaliwa. Hindi, nandito yung Town Hall sa kanan eh. Pwede niya ipull sa kanan to. Malamang sa kanan. Okay, ito na nga yung kanyang throwers. Coco Balloons.
Skeleton spell pang distract sa multiple defenses. Yung Warden, alanganin na naman yung pwesto, guys. Mamaya, abot na naman to ng Monolith. Tignan nyo yung Warden, ha. Tignan nyo yung Warden. Kunwari pa yan, nagtatago yan dyan. Kunwari lang yung nagtatago. Tinan mo, maniwala kayo sa akin. Mamaya, ewan ko lang kung nasan na yan. Okay, ito na yung kanyang Archer Queen sa may right side with Ice Golem. Another skeleton spell pang distract sa defending BK and multi-gear. Partial CC pool. Multiple archers pa lang yung lumabas sa CC dito ni Mok. Okay, ito na yung kanyang Barbarian King. Sa may bandang taas. Overgrowth spell sa may Bomb Hive and Fire Speeder. Okay, nakapasok na dito yung Grand Warden sa may Town Hall Park. Kaya lang yung Warden. Tignan yung Warden, guys. Okay. Kita nyo? Binanatan ng Monolith. Matalino yung Monolith, sir. Akalain mo yon, pero beautiful reaction coming from Leo. Nakapag-invi agad siya doon. So, nasave niya dito yung Warden and na-heal back ng kanyang mga healers. Ito na yung kanyang Dragon Duke sa may bandang left side. Distracted siya dito sa defending RC pero walang problema. Gumamit na siya dito ng revive. Kanina ginamit yung revive spell. May tumunog na revive spell eh. Hindi ko nakita. Sino nataygi doon? Si Grand Warden ba? Okay, si Dragon Duke dito ay buhay pa naman. Wow, beautiful invi. Kaya lang lumagpas pa rin dito sa may invi spell dahil hinabo yung defending AQ. Si King dito ay meron pang Spiky Ball. 27 seconds remaining. Si Queen ay nagpop na dito ng Magic Mirror action figure. Oras ang kalaban dito ni HTM Leo. Tingin ko meron siyang enough firepower dito para ma-3-star yung base ni Mok. Oras na lang ang problema din dito ni Leo. 13 seconds remaining. 92% yung kailangan niya para maibato niya yung Spiky Ball. Kaya lang, 7 seconds na lang yung natitira dito. Okay, 91, 92, Spiky Ball! Spiky Ball! Ay, sayang, sir. Nice try lang para kay Leo. Nice defense pa rin para kay Mok. Sayang, 98%. As of the moment, lamang pa rin naman dito ang Psycho Esports pero natabunan na dito yung piso ni Frosty dahil sa 3-star ni Nian. Ito na agad. Okay, last attacker na dito, si Xian FC. Good luck. So parang 1v1 na lang yung mangyayari dito, guys. Kung sino may mas mataas na percentage or maka 3-star dito sa last attackers nila, ay pwede nating sabihin yun ay mananalong team. Good luck. Wow, Fireball Rocket Balloons? Sir, nabubuhayan ako. Ganito yung mga gusto ko strategy. Paborito ko to eh. Okay, Fireball Rocket Balloons yung gusto ni dala-dala ni Xian FC dito. Si Warden ay naka-Fireball Rage Gem. Nag-drop na agad siya dito ng Dragon Duke para mag-counter funnel. Si Dragon Duke ay naka-Fire Heart. Stun Blaster. Si King ay naka-Earthquake Boot, Spiky Ball, Queen, Magic Mirror action figure. Nag-pop na siya dito ng Stun Blaster. Makukuha ni Warden dito yung Town Hall. Distracted yung Guardian kay Dragon Duke. Nice. And then Flame Flinger sa may right side. Grabe, Fireball Rocket Balloons sa mundo ng throwers ngayon. Nandito si paring Xian para gumamit ng Rocket Balloons, Fireball Rocket Balloons. Sa ngayon, ang nakikita ko palang sumasakses sa ganitong strat ay walang iba kundi si Kazuma. Walang iba kundi si Kazuma ang nakaka 3-star gamit tong strat na to. May mga ibang gumagamit ng strat na to pero hindi nila nati 3-star. Tignan natin si Xian dito kung anong plano niya. Meron siya ditong Ice Block and 4 na Invis Spells. Anong gusto niyang fireballin dito, sir? Okay, Rage Spell invested kay Warden. Medyo masakit yung Ricochet Cannon and X-Bow. Maganda yung value na kukuha ng Flame Flinger dito sa may right side. Multiple Rocket Balloon sa may left side. Na-snipe niya dun yung Ricochet Cannon. Nice. Okay, 1 minute and 33 seconds remaining. Safe na dito yung kanyang Grand Warden eh. Kahit lumapit dito sa radius ng Dragon Duke, walang problema. Unless papasok siya dito sa radius ng Revenge Tower. Super Minions yung laman ng CC dito. Super Minions yung laman ng Flame Flinger. Okay, double Invis. Fireball sa Clan Castle including Monolith. Nice! Okay. Namatay yung kanyang Headhunters doon pero walang problema. May Super Minions dito na para sumuport kay Warden. Ito yung kanyang King and Queen sa may left side. Ininvi niya dito yung ibabang parte para rumekta yung Warden sa Revenge Tower. Nagpop na siya dito ng Earthquake Boot, Spiky Ball kay King. And nagpop na rin siya ng Magic Mirror action figure kay Queen. Si Dragon Duke, ginamitan niya dito ng Revive Spell. 45 seconds remaining. Healthy pa dito yung kanyang Grand Warden at mukhang hindi na matetegi ito unless kainin yung bomba. Okay, safe. Si Dragon Duke dito, buhay pa. Multiple Rocket Balloons. Ini-spam niya na dito sa may bandang likod. Meron pa siyang free spell dito. Invis Spell.
Tinodo niya na lahat dito. Meron siyang mga minions pang clean up. Mukhang wasak ang base ni Leo dito. Wow! F-Ching! F-Ching! Comeback ba to, sir? Wow! Grabe si Xian. Sir, saludo. Fireball rocket balloon sa mundo ng mga throwers ngayon. Sir, saludo. Ang lupit mo. Pinakitaan tayo ng fireball rocket balloons, guys. May chance pang manalo dito ang Psycho Esports pero pressured sila kasi 3-star or lose attack para kay Bernol. Si Bernol ay super duper mega pro player. Sanay na to sa mga ganitong sitwasyon, yung under pressure, last hit, 3-star or lose attack. Sanay na si Bernol dito. Pwede nang ilagay sa Hall of Fame to si paring Bernol. Good luck! 3-star or lose para sa Psycho Esports dito. If ever maka 3-star si Bernol ay magtototal sila ng 94.20%. Lalamang sila dito ng piso. Okay, ito na. Si Bernol. Good luck. Meron siya ditong Mass Dragon Riders with totem spells. Okay, tignan natin kung anong plano ni Bernol dito. Nag-start siya dito ng rocket balloons and flame flinger sa may left side. Si MP, yung gamit niya dito na naka-dark orb, meteor staff. Si Queen ay naka-giant arrow, action figure. Okay, nag-drop siya ng Dragon Duke dito sa may bandang taas. Totem spell, pang-distract kay Guardian. Another rocket balloon sa may left side. Pang-counter funnel. Gusto niya pumunta sa may tunnel part dito yung kanyang Dragon Duke with Angry Jelly. Si Grand Warden ay naka-Eternal Tomb, Healing Tomb. Si Queen, yun nga, giant arrow, action figure. Nice! Rumekta dito yung kanyang Dragon Duke sa Guardian. So, sakto to. Pag sasakto yung duration ng Angry Jelly dito. Pwede nang banatan ng Dragon Duke dito yung Town Hall. Okay, yan na. Binabanatan na ng Dragon Duke yung Town Hall dito. Nicely done. Uy, yung Flame Flinger niya dito ay binabanatan ng Barbarian King. Ayun na, sinuntok, sir. Okay, gumamit siya dito ng Stun Blaster. Makukuha ba ni Bernol dito yung Monolith? Hindi pa inabot sa death damage. Sayang. Okay, Giant Arrow, Quick Spell. Sa may, ano yung kinuha niya? Guys, ano tinamaan niya? Hindi ko nakita. Air defenses? Mukhang air defenses. 2 air defenses yung tinamaan ng kanyang Giant Arrow with Quick Spell. Ito na yung kanyang multiple Dragon Rider sa may upper right side. Nagpop na agad siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb. Okay. Okay. Overgrowth spell sa may left side Rage Spell Compartment para ma-delay yung cooldown. Okay, buti na lang. Meron siya revive spell dito. Ginamit niya na kay Dragon Duke. Sumama na siya dito sa may bandang gitna. Yung mga Dragon Riders niya ay pababa. Meron pa siya dito mga spell support. 2 totem spells, 1 free spell, and meron pa siyang Dark Orb kay MP. May chance to, guys. May chance to. Okay, pwede na siya mag-Dark Orb dito. Okay, nice. Nidan para kay Bernol. Totem spell pang distract sa defending MP. Kaya lang yung Monolith, binabanatan dito yung Dragon Duke, sir. Aray ko! Ayun pa naman ang mortal enemy ng Dragon Duke. Sir! Mamamatay dito yung Dragon Duke ni Bernol. Na-snipe dito ng Monolith. Hindi siya nag-invest ng extra spell. Late na. Makakadepensa dito ang base ni Nian. Sir, nanalo pa dito. Nanalo pa ang F-Ching number 1. Kahit na napiso ang isang attacker nila dito. Wow, grabe. Salamat kay Xian. Salamat kay Nian. Grabe yun, sir. Grabe yun, sir. Congratulations! F-Ching number 1. Sheesh! Ang ganda, sir. Nag-struggle malala dito ang Psycho Esports. Wala man lang silang na 3-star sa base ng F-Ching. Nahirapan sila sa mga layouts ng F-Ching number 1 dito. Grabe. Nice. Under pressure. Parang nag-LL lang si Bernol, no? Sayang. Kaya nga eh. Nice try lang para kay Bernol. So, congratulations sa F-Ching number 1 for winning this round against Psycho Esports. So, sila ang magpo-proceed next round. Hindi, meron pa atang lower bracket to eh, hindi DOD Cup. Playoffs na kasi itong nilalaruan nila. Round of 16 playoffs itong nilalaruan ng mga players sa DOD Cup. So, congratulations sa F-Ching number 1. Sila yung panalo dito. Grabe yun, sir. Ganda.